Oh, it's as if okay na okay ang Pilipinas. Pumunta kayo sa Payatas, punta kayo sa mga slums diyan sa may Delpan. Tingnan niyo yung mga bata diyan kahit 2 saging na lang nanakawin pa. O ganun kahirap ang Pilipinas. Kaya yun yung pagtuunan mo, hindi yung kung ano-anong jargons yung binibitaw mo diyan, hindi naiintindihan ng mga tao eh. Nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos ang hinihinging budget ng administrasyon para sa 2024. Sabi ng economic managers, ang uutangin ng administrasyong Marcos para sa mga proyektong magpapalago ng ekonomiya. Pero maging ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos nababahala sa pag-utang sa kabila raw ng bumababang revenue collection. We will borrow a total of 3.081 trillion. Ang tanong ng taong bayan, bakit pa nagungutang na napakalaki na lampasan na natin yung pandemya? Nasagot partially ni Secretary Balisacan na sinabi niya na infrastructure. Nung panahon naman ni Presidente Duterte, ganyan din ang numero, hindi naman nadagdagan. Noong panahon ni Duterte, kinukumpara niya tuloy ngayon. Kasi noong panahon ni Duterte, 6 na taon, 3 taon pandemic. 3 taon, hirap na hirap ang Pilipinas. Ang daming kaaway ni Presidente noon. Kaaway niya yung mga dilawan, yung media, yung ICC, yung aktivista, kalaban niya pa yung virus. Apakadaming kalaban ni PRD noon, pero bumagsak ang Pilipinas. Nangutang ng bonggang-bonggang Pilipinas, kung sakali man. Dahil ang dami nating kailangan talagang i-acquire para maprotektahan yung health ng ating mga nasasakop. Ngayon ba, sa dami ng mga inuutang nyo, namimigay ba kayo ng ayuda ngayon? Namigay ba kayo ng ilang trench yun? Ilang beses na namigay ng 8,000 sa NCR, CPRD? Buong Pilipinas yan ha. Sa probinsya, 6,000. Sa Maynila, 8,000. 3 beses. Kayo ba? May plano ba kayong magbigay ng ganun na ayuda sa mga tao? Wala. Pero sabi nga ni Amy, nung panahon ni PRD, ito lang yung inutang natin. Ang dami-dami nating problema nun. Tapos, ang inuutang natin ngayon, parehas. Parehas na numero. Bakit? Samantalang bukas na yung ekonomiya. O, bukas na yung mga businesses. Sindol. Bumalik na nga sa eskwelahan yung mga tao eh. So, bakit ganun? Kinukumpara niya. Ngayon, tinan natin sagot. Hindi po tayong nanghihiram for the infra. Ihiram tayo for the infra, sir. Akala ko ba Maharlika Investment Fund, sabi ni Villar, dyan kukunin lahat. Hindi na tayo mangungutang dahil meron na tayong Maharlika Investment Fund. Akala ko ba ganun? Bakit ngayon nangungutang pa rin tayo? I think if I'm not mistaken, with 20% po ng ating budget, 20% is infra. Humingi rin ng paliwanag si Senador Bato de la Rosa. Sabi nila, kawawa pala tayo. Hindi pa pinanganak yung apo ko. May ganito ng utang. Paliwanag ni Finance Secretary Benjamin Diokno, may mga hakbang para mabawasan ang utang ng bansa. Pro-poor din umano ang budget dahil may nakalaang mga benepisyo sa mga mahihirap. Bakit dati rin marami? Maraming nakalaang benepisyo sa mga mahihirap. Hindi lang po, may purpose na noon, namimigay pa ng ayuda. Bukod sa namimigay ng ayuda, namimigay pa ng mga relief goods. As in, consistently, ginagawa nila yun. For more than 2 years, ginawa nila yun. Yung sinasabi yung programa nyo sa mahihirap. Ano programa nyo sa mahihirap? Yung kadiwa? Yung ano ba yun? Yung food stamp? Yun na ba yun? Naggawa nga kayo ng food stamp, pinahirapan nyo pa yung mga tao eh. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis eh. But you get a lot of benefit, free education. Free education? Sigurado ka, sir? Free education? Talaga lang? Oo, there's no such thing as free. Lagi pa rin may binabayaran yung mga tao. Ano ka ba? Free education. Tsaka hindi yan fully implemented. Diyos mio, ilan ang mga nasa kolehiyo? Yun ang importanteng edukasyon, yung kolehiyo. Ilan ang libre sa pag-aaral sa kolehiyo? Ang libre lang yung mga nasa state universities. Paano yung mga hindi pumasa sa state universities? Mag-aaral sila kahit technical vocational lang dyan sa mga private na mga eskwelahan. Magbabayad sila. Asan yung free education?
Hindi lahat ng mga estudyante sa Pilipinas libre edukasyon.